A day in the life sa buhay ng mga pinlak. Guys, ang laki talaga. Sorry. Sa mga naghahapunan, nag-aagahan. Ay, kalbo! Ito po yung alaga namin galunggong. Hindi siya ba yun? Oo nga, no? Ito po yung alaga namin galunggong. Ang princess ng aming household. Hi! So yung hindi galunggong. Eh, sus! Ito po yung isa po. Pamain na lang po niya. So, tomorrow would be our last day dito. Nakikitulog kami kay mama dito sa Malolos para ma-familiarize na yung dogs kasi iwan namin sila. Kaka! Melody! Hindi lalapit sa akin. Liga! Aba! Kailangan magkasama kayong dalawa. Wala na palang diaper eh. Aba, oo nga no. Ala, natanggal na. 20 days kami, abangan nyo na lang kung saan. Excited na kami. Yun, abangan nyo na lang yung mga footage kasi baka ma-spoil na kayo sa mga adventure. Alam mo ba, yung gantong buhok ko, as in right now, meron akong photo nung elementary ako na parang gantong-ganti itsura ko. Kapag Pakita nahanap mo nga natin, dito. pag nahanap natin, papakita natin dito. Bruh! After work, inayos ko yung bag ko, nilagay ko yung laptop, charger, mouse, headset, lahat ng kakailanganin ko para sa work. Then, I went to the other side of the room para makita kung prepared na ba siya for tomorrow. And, of course, hindi pa. Hi! Women. Ito, nagre-research lang. Excuse me, nauna ako mag-impake sa'yo. Ayan yung bag ko. And ito sila Coco. Mukhang nakakadama na yan sila. Well, guys. Ayan, so, pansin nyo, maraming laman yung likod. Kasi, nandito tayo somewhere para iwan tong mga to. Bye-bye! Ay. No. Pagka nagbabiyahe dito sila sa harap, kasi clingy sila. Pag sa likod, pumupunta sila dito. Pumupunta pa rin sila sa harap. Kung clingy. Tali mo na sila. Okay, tal mo na kayo. Ako na lang may kahit po kung bali ang katawan. Alam mo yung katawan niya. Ayan okay. Teko ako mali pala yung ginawa ko. Be. Ikaw pala may kasalanan. Ikaw may kasalanan. Ops. Wait Coco, lang, bebe. Wait lang. Okay. Ops. Wait lang Coco, kasi. kasuya ka na si Coco. Thank you. Si Melody na lang po sa'yo. Okay. Baba mo na lang sila. Bebe. Tali kita, tali. Good job talaga. Oh, wait yan. Yun na, magic. Hello. Hi. Melody. Hello. Hello po. Ay, kararating lang din. Hello po. Hello. Hi. Ano yan, vlogger? So, ayan, 3 days before flight, dito kami sa sala.
2 days before flight, 1 day before flight, guys, nandito pa rin yung tigyawat ko. Oh my God. Kaya ganyan ako umati ng meeting. So, meron mga questions yung mga Actually, meron ka ba viewers dyan? natin na nakaraan. No? I remember two. Ah. Parang I remember two. One from our good friend Rex and one from your long-time extended fam. Hindi lang siya yung nagtanong nun. Parang ever since, nung nag-migrate, kala mo talaga, ever since na tayo, live and clean, tinatanong yun. Sige. So yung What was the question is, bale dalawang question magkasama to. Bakit kayo lumipat sa Tarlac? And may relatives ba kayo sa Tarlac? Yun lagi. Nasagot. Sige, may relatives ba tayo sa Tarlac? Wala. Wala po kami kilala sa Tarlac. Sa side ni Papa kami ay Kapampangan talaga. Hindi lumaki si Papa sa Hindi lumaki, Pampanga. ang laki Sa kaya ng Pampanga. papa mo. Sa Pampanga. Heritage lang din parang ganyan. Pero hindi siya naging lifestyle, culture, whatever. Pero yun. Nakakaintindi ng Kapampangan. Pero yun. Bakit ko na-share? Kasi yung Tarlac, guys, parang half-half as per Katrina Mabutas. No? Shoutout kay Madam Katrina Mabutas. Sabi niya yung bungad ng Tarlac ay influence pa ng Kapampangan talaga. So yun talaga yung reason? Hindi, yung sinabi ko lang yung parang hati. Hindi reason. Kung bakit Kung bakit ko na-share na Kapampangan si Papa. Hindi, kasi yung question is, Oo bakit nga. tayo sa Tarlac tumira? Oo nga. Oo. Sinare ko lang kasi na Kapampangan si Papa. Out of context pag hindi ko out of sinabi. context. Parang hindi siya main answer. Okay, go. Okay, Sa go, sorry. bungad ng Tarlac ay influence pa ng Kapampangan and then yun, to answer the question, wala kaming kamag-anak sa Tarlac. Tapos, ano yung isa? Bakit tayo lumipas sa Tarlac? Bakit kami lumipas sa Tarlac? Siyempre, Actually, may follow-up question after that. okay, sige. Same context. Ba't kami lumipas? Siyempre, nagpakasal. Ayaw naman namin ma-burden ng families namin na maikitira kami. And also, we decided na it's time to have our own house na din. Napagkasunduan naman namin. Pero bakit sa Tarlac? Yeah, I'm about to ask. Parang, siguro ang question kasi, bakit sa Tarlac? Bakit sa Tarlac? Kasi para malayo sa lahat. That's one. Malayo sa side ko, malayo sa side ni Ruby. And then, kaya ganun, para meron talaga Live kaming and clean. para may independence din talaga. So, hindi naman choking hazard. Hindi naman choking yung both sides ng family, pero yun, kasi as kapag malapit yung family, tutulong ng tutulong, kumbaga parang ganun. And we don't want that, kumbaga basically we want to start our own journey as a unit in a So, society. when you say like tutulong, parang ano ba? Tutulong tayo sa mga tao or tutulungan nila tayo? Tutulungan nila tayo. Katama si Mama, pag mupunta sa amin, parang may ulam na dala na good for 3 weeks. Ganon, mga ganon. Yeah, So, so parang to practice independence na. yes. Kung malapit tayo kay Mama, linggo-linggo may ulam tayo na ganon, parang ganyan. Yung intention is not to parang Cut ties, cut not ties, really oo, ganon. hindi ganon. But to really practice independence and growth, parang having each other, Yeah. ganon. Parang tumayo talaga sa sarili na yung mga paa. Pero, bakit hindi Cavite? Bakit hindi Laguna? Malayo rin naman yun. Basically, si Just talaga yung naghahanap sa province. Kasi ako gusto ko sana city, ganyan, condo, to be exact. Pero, nagkaroon kasi ng car. And gusto ko, pag merong car, merong parking. So, sa mga condo, may parking din naman. Pero natutunan namin, number 1, cheaper. And bilang province siya, less stressful, and then hindi binabaha. So, yun pa lang, parang panalong-panalo na talaga. Yan ko yung cheaper. Like, super cheaper talaga. Super cheaper. Yes. Ko-compare mo siya sa San Jose del Monte, Malolos, basically. Yung house na nakuha namin is larger lot, pero mas mura versus pag kumuha ka sa San Jose del Monte, mas mahal siya, almost 40% higher, 40 to 50% higher. Pero, significantly, mas maliit yung lupa. Kamusta yung pagiging busy? Like, nung city, nung town, kung town man siya or city. Yung lugar namin, which is Capas, ay municipality pa siya. Number 1 municipality in the Philippines for Sabi doon. 2024. sabi ng mayor. Busy na din siya, I would say, kasi tabi-tabi universities, may mga buildings, may mga malls na rin somehow. Pero, Hindi as busy ng city versus Municipality. municipalities, meaning lower population. So, Yes. lower foot traffic. Hindi sa liblib na lugar. Accessible siya, pero accessible to the point na makakahinga ka pa. Parang ganyan. Hindi siya congested area. Yun yung pinaka parang phrase na hinahanap natin. Yung follow question doon was, paano kung may emergency? Paano kung may emergency? Ako masagot? Oo, sige. Siyempre, napag-isipan din naman namin to.
Yung kinuha namin bahay, malapit sa supermarket, malapit sa supermarket which is parang nasa mall, palengke, may mga dentista, barbero, ayan. Bilihan ng tubig, may laundry, may bilihan ng ulam, may mga restaurant na rin sa paligid, and also may hospital. So if in any case, emergencies happen, wag naman, no? We don't like emergencies, pero if emergencies do happen, kaya namin. Pero wala kaming kilala, paano yun? Well, umpisa pa lang, nag-build na tayo ng relationship sa community. For example, right now, wala kami doon. Pero, meron kaming kinausap na baka po pwedeng patingnan po yung bahay. And actually, meron akong hinihintay na ID. So, nagsulat na rin ako ng authorization letter. And, mabilis naman na nag-accept, no, yung ating mga nakausap doon. At mga phrases na, basta kayo, yung mga ganyan. Thank you po. So, hindi pa buo yung bahay, hindi pa kami nakakalipat. We're already building the relationship with the community inside. Not to everyone, kasi medyo inverter din kami dalawa ni Ruby. Truly. Pero, tricycle driver, meron Yeah. akong kilala, mga ganyan. Tapos, yung mga workers doon na bumubuo ng bahay, na hired nung Yes. mismong subdivision, tropa. Kahit tapos na. No? Oo, kahit tapos na, tropa pa din. Sila pa din yung natatawag namin kapag may kailangan kami pagawa sa bahay, ganyan. And, trustworthy naman sila, kind naman sila. Yan. Tapos, kahit na hindi kami halos nakakaintindi ng Kapampangan, nag-i-English sila, nagtatagalog sila rather, para magkaintindihan kami. Alright, so yun yung parang part, yun yung mga common questions. Bakit Tarlac? Bakit kayo lumipat sa Tarlac? May relatives pa kayo? Paano pag emergency? So yun yung common questions. Yung isang question is not relevant to that, but a question from our previous video. And ito yun. Ayan, shoutout kay Rex. So, sino una? Sige, ako siguro. Okay. Conquering peer pressure for me is knowing your worth and knowing your personal goals. Kasi kung, for example, you would choose to listen to what other people is saying, hindi kasi kayo pare-parehas, number one, ng experience as of the moment. Hindi kayo pare-parehas ng environment as of the moment. At hindi kayo pare-parehas ng resources as of the moment. So, pwedeng yung opinion nila is coming from where they are, but not really applicable to you. So, let's say out of 5 friends, 4 sila na parang okay, and you feel like bilang okay sila, pagka nagbigay sila ng opinion sa'yo, lahat ng opinion nila ay valid. Possible, pwedeng oo, pwedeng hindi. But at the end of the day, if you want to practice not being pressured by your peers, then assess. Natutunan natin na sabi, experience is the best teacher, pero it's evaluated experience would be your best teacher. Kasi from there, you will learn na, okay, effective to sa akin, or it will apply to me. Or ito, hindi to nag-a-apply sa akin. Know your worth, tapos set your goals. Ngayon, kung talagang hindi ka pa rin sure, for example, you assess, parang you feel like hindi valid yung naging assessment mo, edi consult. Pero at the end of the day, you decide. So yun sa akin, parang sa peer pressure na part yung sinagot ko. Piggyback na din ako sa peer pressure. Depende kasi sa pressure to. For me, I would say if the peer pressure is something for your own good, still assess. Kasi kailangan mo ba yung pressure na yun at the moment? Yes. That's the big question. Baka hindi mo naman kailangan yung pressure na yun. Shy away. Parang like, you can always say no. You can always Practice saying no. Yes. Yun ang number 1 tip for peer pressure. If you think no one sagot. So, ano ba yung reason bakit they're natatakot or nahihiyang mag-no ang isang tao? Kasi nahihiya sila. Inisip nila iisipin ng iba. Which is very wrong in this time and age. Very 1990s na yung iisipin mo yung iisipin ng iba. Iniisip ko talaga right now, saan ba nanggaling yung ganong type of mindset? Bakit nagkaroon ng ganong culture and mindset yung mga tao? Because everyone wants to please everybody, which is wrong. You only want to please him. Ikaw talaga, hubad ka na. Burles ka ng burles.